coffee or milk na nasa coffee shop, pwede, di ba? So, gagawin natin para mag-burst siya, ganyan. Swirl mo lang, para ayan. Then, we will burst the unwanted bubbles. Sige, sir, can you pour? Can you pour here? Harap ka naman dito kasi umarap para kita kanila. Yan. So, pour the milk until ma-reach niya yung level. Tapos, can you put a space para sa ating whipped cream? Kasi ang gagawin nating mocha ay with whipped cream. So, may whipped cream o wala, mocha pa rin po ito kasi it has milk, coffee, and chocolate po. Then, we will add whipped cream. Okay, that's it. Alright, so this is our coffee mocha. A round of applause naman po kay Sir Kiel. Okay, kung yung mga nandito po last week, ginawa po namin itong lahat ng klase ng coffee na to. Pero meron kaming espresso machine, we have the grinder po on the side. But this time, ginawa pa rin namin lahat ng coffee. But this time, we are using the manual equipment po na paggawa ng coffee. Or yung pwede ninyong gamitin sa bahay. So, ibig sabihin, you can create a lot of coffee kahit na wala kayong machine sa bahay. Ito lang mga equipment po na ito ang kailangan ninyo, magagawa nyo na ito. From that latte, cappuccino, mocha, pwede nyo na pong gawin lahat ng flavor na gusto niyo. For example, yung mocha, you just add caramel, di ba? So, caramel mocha. Just add something salty, rock salt, Himalayan, that salted caramel mo. So, marami na po kayong pwedeng gawin. Depende po sa flavor na gusto ninyong i-add sa coffee ninyo. Kayo po ang magde-decide. Diba? Kailangan yung name na gagamitin po ninyo, nagbabari doon sa flavors na ginamit. Baka kasi napakahaba ng pangalan, pero pag tinikman ng customer ninyo, wala naman po kayong nalasahan. Kailangan pag sinabi nyo na ito yung pangalan niya, tinikman ni customer ninyo, dapat nandun yung lasang yon. So, ganyan. Mostly kasi nagde-develop po ako ng mga menus, ganyan. So, yun yung kailangan sigurado na pag sinabi ko na this is salted caramel mo, kapag ininom nyo dapat maalat. Diba? It has chocolatey na may konting caramel. So, that's how you make your coffee and then the name of your coffee. Okay? So, klaro po tayo? Yes. Okay, are you enjoying our workshop po about mastering the art of coffee at home? Mukhang ang dami na pong nasa isip ninyo ng mga coffee equipment. Tingin ko i-check out nyo na po yan. Para alam nyo na po kung ano yung mga bibilhin ninyo, di ba? Okay, so this time sir, ang gagawin naman po natin is tatawag po tayo ng gusto po mag-try gumawa ng coffee. Nagamit po yung French press, mocha pot, at saka yung ating paggawa ng milk. Meron po bang gusto mag-volunteer or gusto nyo po gusto nyo talaga mag-barista? So ito na po yung simula ng journey ninyo. Kasi ako hindi ko alam na aabot ako sa ganitong stage for 18 years, imagine, di ba? Na barista pa rin ako. Ayan, so, i-assist kami Sir Elias how to make latte using French press and mocha pot. So, ang gagawin po ulit natin ay ipa-prepare po natin. Lagi po ito ang una niyong gagawin. You have to mise en place. Okay? You have to prepare everything in advance. Ayan, so mise en place muna po. And then, mag-grinds na po tayo ulit ng whole beans. So, I think yung 20 grams to nagagamitin natin. 1. 20 grams. So, 14. Sige pa po.
17, 19.6, so diba, talaga, 20.6 okay lang naman, may sobrang konti. O, mahirap talaga saktuhin. 20.6 po yung grams ng whole beans na kanyang nilagay dito sa atin. And then, ito grind lang, sige. Grind na po. Nakaset na yan into coarse. Okay, just turn it on. So, from whole beans, ayan. So, unti-unti na po nag-grind or nagigiling. Yan. So, yun po siya. Okay, and then, so, since naka-ready na po, ating okay, so mas maganda po that you have the weighing scale kasi mas precise po yung nagiging output kapag meron kayong weighing scale. Now, kung wala naman pong weighing scale, you can still use measuring cup kung ito po yung available sa bahay niyo. Bawasan natin ng konti. Natin yung kanyang funnel and then we will add the granite. Yan. So mostly kapag mocha pot, hindi chamber nung mocha pot natin. So make sure na sealed properly po siya. Mainat, no? Pag barista po, kailangan talaga masanay ka ng masaktan. O, kasi part po ng pagiging barista na minsan sumasabog yung gatas pag nagpa-practice, part po talaga yun. Pero from that po is may matututunan kayo. Yan, so lower heat lang po. Medium okay lang din, kahit wag high po. Yung price namin is mga local coffee beans dito sa Philippines. Medium dark. Okay, so ang next na gagawin is ito. Okay, so next natin is magman tayo ng milk. Pour ulit sa pan. Mostly ang brewing equipment po natin kapag nasa bahay po kayo, medyo nakakabot. Actually, pero out of passion, di ba? Sobrang sarap po kasi ng coffee kapag ganito yung mga equipment na ginagamit niyo. Of course, kung i-compare niyo sa plain wine. 60 to 71. Celsius yun. Kapag Fahrenheit, 140 to 160 degrees Fahrenheit. Malamig na ako naman. So, sorry naman po, nakalimutan ko po palang ipamigay yung mocha. Kaya pala nakatingin sila sa akin, yung mocha lumalamig na. Sorry na po, sorry na po. O, so sino na nga po kanina yan? Si Sir, opo. Oo, sabi niya, yung mocha lamig na, sorry naman. Sir, okay naman din po ang mocha kahit medyo malamig. Sige sir, sabi ko sa inyo po. Pwede niyo pong haluin sir. Opo, haluin na lang sir. Since mainit naman po yan sir. Medyo lumamig lang kasi nakalimutan ko pong ibigay agad. Sorry na po. Hindi sir yung bayad po paglabas. Okay. Sir, ano pong name nila? Rolly. Sir Rolly, so that is mocha. Bigyan niyo po, kabalitaan niyo kami sir kung ano pong nalasahan niya sa mocha natin. Inumin niyo na po para malaman namin kung anong lasa. Sir, tanggalin niyo po yung kutsara kasi baka last day niyo po pagka hindi niyo po tinanggal yung kutsara. Opo. Ayan. Oh, masarap po ba sir? Opo. Pagka libre talaga sir, masarap po. Ayan, enjoy your coffee mocha Sir Rolly. Ayan. Sige, ganun. Same procedure. Ipa-press up and down, pero dahan-dahan lang ulit para hindi tayo makakreate ng big bubbles. So, dito na lang po.
So, di ba napaka-easy lang na makagawa po kayo ng coffee sa inyong mga bahay? And take note, ito po pwede pong ulitin ko ha, na pwede pong gamitin sa business using this kind of equipment. Basta alam niyo lang po yung procedure at alam po ninyo yung ginagawa ninyo para at least yung customer ninyo